kakatapos lang ng libing, anak. Ang pagpatuloy namin, anak, nabigyan ka namin ng hustisya, anak. Pangako yan, anak. Ang update po dito, Idol Rafi, February 5 po ay napauwi na po natin yung mga labi po ng biktima na si Joseph John Gakusan. February 5 po yan. Okay. And then February 15 po, Idol Rafi, naglabas po ang DMW ng memorandum na February 15, 2026, the primary suspect in the death of Mr. Gakusan was arrested. The suspect was identified as OFW Mary Joy Pugoso Cabubas, reported to be the girlfriend of the deceased. Yan yung nag-report. Wala na yung si Joseph. Joseph John Gakusan, sir. Nasaan itong suspect ngayon? Naka-detain po sa Jeddah, sir. Magandang hapon po, Nay, Taki, Sir, magandang Joshua, hapon din magandang po, hapon. sir. Ngayon, Nay, definite na talagang hindi po nag-suicide yung anak ninyo bagkus may kagagawan yung kanyang ex-girlfriend. Opo. From the start, yung po talagang suspetsya niyo po, di ho ba? Opo, sir, yun da po talaga kasi hindi po magawa ng anak ko po. Sa ano ko, sir, hindi po magawa ng anak kong magpakamatay, sir. Kasi punong-puno ng pangarap yung anak ko, sir. Attorney Eulalia, magandang hapon po, sir. In a way, this is a good development dahil identified na po yung suspect at definitely hindi po nagpakamatay tulad ng pinapalabas ng girlfriend niya. Yung pala si girlfriend mismo ang suspect. So, bakit daw po inistab o sinaksak ni ex-girlfriend itong victim? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa programa ninyo. Dahil sa programa ninyo, inilapit ninyo itong kaso na ito at nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni OFW Joseph. Napatunayan po natin ang makuhanan natin ng affidavit o salaysay, yung witness na sinamahan po ninyo sa aming opisina. Opo. Kinuha po namin yon at isinumitin natin sa Migrant Workers Office. No? At ayon po doon sa salaysay, kaya raw niya sinaksak ay dahil sa gusto niyang magkabalikan sila dahil ex-girlfriend niya ito at gusto ng babae na OFW din na balikan siya ni OFW Joseph, kaya lang ayaw na nung isa at kaya sumama ang loob at yun nga nasaksak niya at napatay. Yun po ang pangunahing dahilan. Ayun, okay. Ang mahalaga, yung suspect ay nakakulong na raw po ngayon sa Jeddah. Nililitis na yung kaso niya. Dahil po sa tulong ninyo, kinuhanan natin ang affidavit at binigay natin yung affidavit doon sa ating Migrant Workers Office at binigay din sa prosecutor at ginamit po yun para magkaroon ng reinvestigation at dahil sa reinvestigation, hinuli po yung girlfriend, yung ex-girlfriend at siya po ay nakakulong ngayon at humaharap po siya sa kasong murder. So, possibly ba, ito'y selos? Siguro meron ng bagong girlfriend itong victim at itong si ex gusto makipagbalikan, ayaw na. Parang ganun siguro nangyari. Sir, crime of passion. Hindi po natin alam, Mr. Chair, pero masama po ang loob ng ex-girlfriend. Buti na lang merong nagmagandang loob na isang OFW na kasamahan ng ex-girlfriend doon at dahil sa tulong po ninyo na ilapit nyo sa amin, kaya yun, nakuhanan natin ng affidavit at nagsabi naman po ng voluntary. Jan, magandang hapon po, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Okay, so isa po kayo sa mga nakasaksi doon sa pagsaksak po kay Mr. Joseph Jan Gakusan ng kanyang ex-girlfriend na si Mary Joy. Ano po yung kwento niya sa inyo? Naksak niya po na sa pagigilan po sa kanang bahagi po ang kutsilyo. At bakit daw niya po sinaksak? Kasi hindi po nang galit niya, sir. Selos po, pati galit niya po sa pamilya. Doon po nilabas lahat. Okay, may chat pala siya rin. Ano Yes. bang sabi dun sa chat? Ito po, pinatay mo ba siya? Sabi po ni witness ni John. Ang reply po ni Cabubas, alam mo na yon. Paano mo napatay? Baliw ka talaga, sabi ni John. Ang reply po ni XGF, nagkita kami nung Friday, pinalabas kong nagpakamatay siya. Nag-reply po si John, anong ginawa mo sa kanya? Saan kayo nagkita? Ang mga fingerprints kasi yon. Sabi po ni XGF, wala, di ko hinawakan yung kutsilyo, may takip ang kamay ko, di ko aakalain na makakaya ko. Okay. Tapos nag-send po siya kay John, ito po yung murder weapon na ginamit po niya. Ayun. Okay. So, nasa kamay na ng mga otoridad yung murder weapon, I would assume. Yes, sir. So, alias John. So, kakilala niyo pala talaga itong si suspect para siya po ay magte-text sa inyo, nagte-textan kayo. So, ibig sabihin, buti na lang at siya po naging kampante at nagtiwala sa inyo. Opo, sir. Ganun po nangyari sa kampante po siya na nagtiwala sa akin. Mabuti na lang. Okay, malaking bagay po yun. Sige po, alias John, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Magandang hapon po, sir. Thank you. Okay, thank you po.
So, nandiyan na po yung hustisya, yung pong si suspect, si ex-girlfriend, Mary Joy Cabubas, ay nasa kulungan na po. Salamat, sir. Ayun. Maraming salamat, sir. Kung hindi po sa tulong niyo, sir, hindi po na mapabilis yung pagresolba sa kaso ng anak ko, sir. At saka, ganun din po sa DMW, sir, kay Sir Kakdak, Secretary kay Kakdak. Attorney Olalia, at kay Derek Charles po. May matatanggap na benefits o financial assistance yung mga kamag-anak ng victim? Ay, tama po kayo, Mr. Chair. Yan po yung action fund na inaprubahan po ninyo sa budget. Yan po ay tatanggapin ng ating magulang ng ating OFW yung namatay. So, nilalakad na po yan at ibibigay po natin sa magulang. Ayun. Okay, good. Sige po, ibibigay po namin. Wala ho bang anak itong si... Binata po talaga yun, sir. Binata. Okay, sige po. Ibibigay po namin ng number ni nanay, ni Ma'am Eliza, para kung ready na po yung funds, pwede niyo na pong siyang tawagan at maibigay sa kanya. Okay, sir? Attorney? Opo, Senator. Maraming salamat po, Attorney Bernard Olalia, Undersecretary ng DMW. Magandang araw po, Sir Olalia. Sir, thank you. Salamat din po, Senator, Mr. Chair. Salamat din po sa lahat. Patulong po ninyo kaya nakakuha ng hustisya. Nay Eliza, Sir Joshua, kung ano Opo, pong sir. matulong ng aking programa pa rin, magsabi lang po kayo. Punta ko kay Claudette, ha? Opo, sir. Magandang hapon po sa inyong Thank dalawa. you, sir. Maraming Thank you. salamat po, Sir Tulfo. Thank you po. Thank you po. Again, sa muli, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay Opo. po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat na.